So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magbibigay na ako ng first impression review sa lalabas ngayon na smartphone, which is the Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin doon sa dalawa na Infinix, yung Infinix Note 50 Pro 4G at Infinix Note 50 Pro Plus at ng Infinix Note 50 Pro 4G. So dalawang smartphone na yun ay 4G. Ito po yung 5G version nila, which is the Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So again, bago natin ito smart, quick reminder lang na hindi po to full review. Nagbibigay lang tayo ng first impression review sa mga bagong labas na smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. At syempre, pwede man tayo magbigay ng opinion sa mga specifications sila. Syempre, pwede man tayo magbigay ng first impression based sa kanilang specifications. So yun nga, bago natin ito start, ano nga muna ba ang SRP ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G? So ang SRP neto mga ka-J-Vlog is nasa 17,999 pesos or almost 18,000 pesos. Yung 12 gig 256 itong device na to. Pero again, sa online, nakita ko nag-post ata si Infinix na nasa 13,000 plus na lang to pag binili nyo to ng launch date. So, below SRP nyo siya makukuha. So, magandang deal yan. Kaya ilalagay ko po dito yung link nyan sa description box or dito sa gilid ng ating video. I-click nyo na lang yan at i-add to cart nyo na hanggang mura pa or below SRP itong Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So, syempre, pag bibili nyo to sa online, mas magandang deal below SRP siya. So next dito tayo usapang specification side dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Unang-una doon sa kanyang display. So next naman dito tayo sa specifications nitong Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Meron siyang 6.78 inches Full HD Plus 1080p resolution with AMOLED display. Ang maganda dito sa device na to, naka 144Hz refresh rate to. So beyond 120Hz, even doon sa Infinix Note 50 4G, makikita natin yung ganyang mataas na refresh rate. So again, maganda addition yan dito sa mga devices na to na nagbibiyan 120Hz screen refresh rate na sila. At napapansin na rin ng Infinix na yung 120Hz nakikita na rin natin sa budget side. Kaya kailangan nila mag-step up when it comes sa mid-range. So 144Hz is a good addition dito sa device na to. Naka-Android 15 na to with XOS 15. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na merong octa-core CPU na merong clock speed na whopping 3.35 GHz sa GPU na Kamali G615 po ito. Napakaganda ng camera niya, triple rear camera system with 50 megapixel main camera and periscope telephoto lens at ultra-wide camera system na support ang 4K video recording. Front-facing camera is merong 32 megapixels. Sa speakers, meron siyang dual-sear speakers dun by JBL, dalawang kanyang biometric which is face unlock at fingerprint scanner at yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron tayong 5,200 mAh na removable battery na merong napakabilis na 100 watt fast charging. So again, in less than 1 hour lang mo full charge na itong device na to. At ang maganda sa Infinix Note 50 Pro 5G is naka-ingress protection siya, IP64 water and dust resistant. So yun, nalaman nyo na yung price, specs and availability ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Again, magiging available na to ngayon. I think April 23 or bukas April 24. Pero nandito na yung link niyan sa description box. I-click nyo na lang para makuha nyo ng magandang deal itong smartphone na to. So, first impression sa number one, yung display niya, all goods naman. Malaki yung screen size niya at AMOLED siya. So, premium display naman ma-offer niya. Again, sa mga hindi aware, malaking tulong din ang AMOLED display pag naglalaro kayo. Mas nakakatulong siya sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. Mas vibrant, mas maganda yung color reproduction niya. At ang maganda nga dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G, future-proof siya when it comes sa refresh rate. So nag-offer na sila ng 144Hz refresh rate. I know, karamihan ng games ngayon nag-offer lang ng 120 FPS. Malay natin, masupport na rin itong mga ibang games or heavy games sa mataas na refresh rate. Kaya yung chipset din ito, maganda rin ang clock speed. So second nga is the chipset. So the chipset is MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Yung octa-core net, ano siya, octa-core CPU, pero clock speed niya grabe, napakataas. 3.35 GHz. So expect nyo itong smartphone na ito ay very snappy rin naman. And meron naman na record si Infinix when it comes sa future OS update. Kaya asahan natin itong Infinix Note 50 Pro Plus 5G ay maso-support din to ng mga future updates. Kaya pang matagalan nyo rin magagamit itong device na to. Especially, ayan, maganda rin siya gamitin for gaming, maganda yung display niya.
Maganda yung display niya and very snappy yung kanyang chipset. Next yung camera, ito yung maganda naman ngayon sa Infinix. Triple rear camera system siya pero hindi MEMA yung dual at triple niya or yung dual at yung pangatlo. So meron siyang 50 megapixel periscope telephoto lens. Yung telephoto lens na gamit natin yan sa zooming. Tapos ang maganda doon, meron din siyang 8 megapixel ultra wide camera. So lahat ng lente ngayon dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G ay very useful. Ang maganda rin doon, yung main camera niya is merong OIS or Optical Image Stabilization, tapos support pa ng 4K video recording. Mataas din ang front-facing camera niya, 32 megapixels. At ang magandang balita, pati yung front-facing camera nito ay support ng 4K. Next, yung speakers. Yung speakers niya hindi basta-basta kasi dual-steer speaker siya. Tapos ang maganda doon, tune band ng JBL. Same din naman sa Infinix Note 50 4G and Note 50 Pro 4G. Lahat sila tuned by JBL, alam niyo na. So sa mga hindi familiar, si JBL po ay isang kilalang brand when it comes sa high quality speakers. So dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G, expect nyo na magbibigay ito ng immersive sound and premium sound quality. Next mga ka-J-Vlog, maganda rin dito sa likod niya is yung, next is yung kanyang design and build quality. Maganda naman yung design na itong Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Medyo kakaiba na rin compare sa mga predecessors of course. At ang maganda doon is meron siyang RGB lighting. So, alam niyo naman mga gamers mahilig sa RGB lighting. Kaya kung mahilig kayo sa games, okay rin naman tong Infinix Note 50 Pro Plus 5G dahil snappy naman yung chipset niya. Okay na okay din yung panigurado matutuwa rin kayo sa RGB lighting niya. Tapos, meron pa siyang water protection. So, hindi siya pwede malublob sa tubig kasi IP64 lang siya. Ang recommended na malublob sa tubig is Ingress Protection 67 pataas. So, pwede lang to sa mga high pressure sensitive na mga talsik ng tubig, mga ganyan. Pero at least meron pa rin siya water protection sa ganitong halaga. At ang pinaka-last mga J-Vlog, the battery and the fast charging. So yung battery niya mataas din naman, 5,200 mAh. So nakakatuwa naman yung mga brands ngayon is beyond 5K na ang kanilang ino-offer. Hindi lang yon. Malobat man itong Infinix Note 50 Pro Plus 5G nyo, saglit nyo lang ito full charge in less than 1 hour lang. Full charge na agad itong smartphone nyo dahil sa kanyang napakataas na 100 watt fast charging rate. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression so far dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Hopefully makatulong to sa inyong buying decision ngayon, lalong-lalo na launch date niya na. I-click nyo na po yung link dito sa gilid ng video or sa description box. Mamili na kayo kung anong link ang gusto nyo. At i-add to cart nyo na. Napaganda ng deal nyo makukuha lang ito at meron pa kayong mga freebies na makukuha. Again, stay tuned lang sa ating unboxing, game test, and review natin dito sa Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Unti-unti natin yan. Unahin mo natin Infinix Note 50 4G. So yan, ang ating first impression sa napakabangis na mid-range smartphone ngayon ni Infinix.